And that is the same to us like Mary Magdalene. She was controlled by her lust. Why Romans 5:12? Because of the sins of Adam and Eve. Sa ato pa, kung imo unahon ang ginuda sa santos na misa, labanan kas Ginoo, tabangan kas Ginoo. Kung bisan mo, balik mos misa, ayaw mo duol ay spiritista, kinsa may nasulod ninyo, Diyos yawa. Inyong silingan, inyong kaila, di ka nahagmisa, masuko pa. Diara, higugmaag ya po ng membros pamilyag silingan nga giyawaan. John Daniel! Si Boss ni Gaya Daniel! Asay kansi, manggino panagsa, manggino pirmi! Manggino panagsa! Nang ginoo ba mo pirmi? Untaron, aniya inyong alagad, Brother Edsel L. Flosas. Nagdulo. Ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, bless all our benefactors, partners, donors, the faithful givers of this ministry. Bless them, Father, inspire them, protect them for their faithfulness and loyalty. Amahan, bless our Roman Catholic Church authorities, our government. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia. All our banda radio stations in different towns, all our towers, frequencies, different hookups. Bless all our modern equipments. Bless our satellite ministry, CCTN. Bless all our staff, management with Boss John Daniel and the board of directors, with Boss Degay and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. Bless my loved ones, heal them, protect them, bless them. Alma and Tia, and the closest people in my heart who work with me at the back of this camera. Panalanginis lang tanamahan, kanagpagaan di ining maong ministeryo, most especially ang mga nagsakripisyo, Amahan. I pray, Father, in Jesus' mighty name, ngayong panalanginan ang tanan na nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, ug sa nagkadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus' mighty name, I claim for more miracles, healing, abundance, prosperity, favor, surprises to come to each one of us. As I pray, Father, in Jesus' mighty name, for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hindrance, and dispersed worries, all our sins, Father, dissolve, and please, touch each one of us one by one. Labi ng sakit sa ulo, utok, matanong baba, liw kasing kasi sa baga sa kidney, pancreas, sa bukog, sa pasadugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who have nervous breakdowns, psychological problems, emotional problems, those who have hypertension, hyperacidity, unknown diseases of our physical bodies. Please, Father, heal, touch us. Veni Sancte Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Shower your wisdom to each one of us. Come, Holy Spirit, touch your people. Santa Maria Sa Jose, pray for us. Jose Maria Escriba, Thomas de Agustin, pray for our wisdom. Pedro Apostol, pray for our courage. Padre Pio, San Blas, St. Camillus, pray for our healing. Mother Teresa, pray for our ministry for the less fortunate. Sa Mercanghil, protect us. Pula Anthony, Chofilo Camumot, San Pedro Calongsos, Lorenzo Ruiz, all venerables, our loved ones in heaven, please be with us, pray for us. In Jesus' mighty name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Juan, Kapitulo 4, 43
ngadto og 54. Giayon ni Jesus ang anak nga lalaki sa usa ka opisyal. Tapos sa duha ka adlaw, miadto si Jesus sa Galilea kay siya mismo nag-ingon. Ang propeta dili tinawod siyang kaugalingong lungsod. Sa pag-abot niya sa Galilea, gidawat siya sa mga Galileanon kay sila miadto man sa Jerusalem sa kasalugan sa pagsaylo o nakakita sa tanan nga iyang gibuhat dito. Busa mibalik si Jesus sa Kana sa Galilea, din ang tubig iyang gimong pino. Ug didto may usa ka opisyal sa kagamhanan nga may anak nga lalaki nga nasakit didto sa Capernaum. Sa pagkadungog niya nga si Jesus miabot sa Galilea gikan sa Judea, miadto siya kang Jesus ug mihangyo kaniya nga moadto siya sa Capernaum aron ayuhon ang iyang anak nga himalatyon. Si Jesus mingon kaniya, wala gid kaninyo'y muto kanako gawas kon makakita kamog mga milagro. Ang opisyal mitubag, sir, kuyog na intawon kanako sa dili pamamatay ang akong anak. Si Jesus mitubag kaniya, lakaw na, kang imong anak na ayo na. Mito ang tao sa gisulti ni Jesus ug mipauli siya. Samtang nagpadulong siya sa iyang balay, gitagbo siya sa iyang mga sulugoon o gibalitaan nga naayo na ang iyang anak. Unya iya silang gipangutana unsang orasa naayo ang iyang anak ug sila mitubag. Gahapon sa launa, giwasan siya sa hilanat. Unya ninumdum ang amahan nga maugay kadtong orasa nga gisultian siya ni Jesus nga naayo ng iyang anak. Busa siya ug ang tanang sakop siyang panimalay mituo kang Jesus. Mao kini ay kaduhang milagro nga gihimo ni Jesus ang pag-abot sa Galilea gikan sa Judea. Today we are remembering St. Rupert, bishop and missionary, also listed as Robert Herodbert, a member of noble Frankish family. He was appointed Bishop of Worms, Germany, and then dedicated himself to spreading the faith among the Germans. Then, with the patronage of Duque, he took over the deserted town of Lubavum in 6th century, which was renamed Salzburg, Austria. Rupert founded a church, a monastery, and a school, brought in groups of missionaries, and established a nunnery at Nannberg's Register, serving as the first abbess. He died at Salzburg and is venerated as the first archbishop of this major diocese in the West. Rupert is revered as the apostle of Bavaria. You know what? The legacy of the saint that we are talking about, usa ka missionary. Speaking of missionary, mo ni mga classes, mga alagad nga wide jurisdiction, bisag asa iabot, bisag asa magwali, bisag asa magsangyaw. But later on he became a bishop and appointed to hold to manage a certain diocese sa Germany. Ug ang iyang pinaka-highlight sa iyang pagka-bishop in his bishopric was focusing on spreading the faith, the gospel of Jesus Christ. You know what? The real essence of being a Christian is informing other people who is your Jesus Christ, who is your Christ. That is why you are called Christian, because you are a follower of Christ. And your main job on this planet Earth is telling other people about the goodness of your Christ, the goodness of your God, the love of your Creator. Mo ni ang pinaka-trabaho sa matag nila lang. Mo nang if you are already starting informing other people, telling them who is your God, who is your Christ, meaning God is overwhelmed watching you.
because you have done what He wants for your life, individual of you. Ngayon mong ipaila siya. Huwag ikaila yung purpose ng kalibutan na. Ipaila ang Diyos for His honor and glory. And helping other people in different means. Munang kini si St. Rupert reminds all of us nga atong tudlo, isangyaw, spread kung kinsang Diyos sa imong kinabuhi. Labi ng iyang maayong gibuhat sa imuha, ang iyang contribution sa imong kinabuhi, ang iyang milagro, ang iyang pabor, ang panalangin, isulti na sa uban. In that way, they will be inspired. They will be with you. They will believe your God also. Because your brothers and sisters are convinced that your God is the true God, a loving God, a powerful God. Ang akong point is like this, si St. Rupert, spread the good news, the faith, the gospel, the love of God. Kiniunta mo nga itong pinaka-focus. Tungod kay mauni ang pinaka-bottom line, pinaka-essence, pinaka-core sa atong pagkakristohanon. Ipaila si Kristo ngadto sa ubang mga tao. St. Rupert, iampo me to become like you. Ngay mong gipaila si Kristo, gipaambit ang pagtuo, himaming sama kadimo. Nga sa pagbuyo ning kadibutana, amot ang ipaambit ang Diyos ngadto sa uban. Pray for our healing, miracles, surprises, conversion, prosperity, favors, in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Power line for today. One of the causes of anxiety is hurrying your future instead living your present life. Ang inungdan ngano ang tao sige kaguol tungod kay gusto niyang dalion ang iyang umaabot. Ang dapat ngayong himuon yang puy-an ang unsay karon. Are you familiar with this? Physically present but mentally absent, nang lawas pero una-una naglatagaw. Sometimes ingani ang description nako sa tao. Naa siya sa presente nga panahon pero ang iyang utok tuan as future. That's the reason why ngano nadagan sa kabalakag kaguol. Believe me, you have no control yet with your future. God controls it. Mao ni ang makapresyo nato kanang advance kayo ta ba sa unsay umaabot. Ang pinakanindot according to a certain author is to live your day. Unsay naa ning adlaw puy unsay blessings nga nanimo ning adlaw i-recognize. Unsay mga pagsulay ka sakit nga imong nagian, reflect. Maura gini ang gustos Ginoo nga kun kay grasya imong ilhon, kun kay mga pagsulay ka sakit, mamalandong ka. Ni ayaw dali sa unsay umaabot. Live at a time. Puy ang unsay karon. Nya dagan sa mga tao sa atong katilingban nga walay kalipay lang presenting panahon. They never live their present because they are hurrying their future. And the worst of all, you know what? Some of us are living our past. Ang unsay kagahapon ato gyapon gi-refresh until today. Ang atong mga kasakit, kasuko, kaguol, ang atong mga crisis before, ang dili mga maayo, we refresh it day by day. Wala bisan dugay ra tabo ang di maayo, betrayal, whatever conflicts,
broken relationships. Bisan dugar ni tabo, kada adlaw nimong gi-refresh. Wa pa ka move on. Mao ni mga tao nga nagpuyo sa iyang kagahapon. If you are living your past, you know what? You will not be happy in your life. If you are living your future, samot, di ka magmalipayon sa imong kinabuhi. You know what? The best thing to do in order you will be happy in your existence on this planet Earth, you know what? Live your present day. People of the living God, thank you for joining us. I would like to express my heartfelt gratitude sa bago na tong tabang ni natong ministeryo. Si Mr. and Mrs. Quino of Gindulman, I don't know this couple, in courtesy of inahan sa kanang tabang inang Irene. Thank you so much, inahan, for working namo ni sa grupos mga generous givers. Kaubaning Dunya Mildred, Agaw Chupi. Then, thank you also, Anonymous of Duway Duero. Silingan ninyo Arlene, ubos inyo anibungan din ang ila Duway Duero. Layo kaayo, pero nagsakripisyo ni sila arighagna just to help our ministry. Then, Nay Juana Arnel, Calixta, Gisrael Makinano, akong pinaranggang pamilya of Anda, usas mga haligi sa atong ministeryo, the Makinano family of Anda, tapad sa mga Riwa, sa mga Tan, tapad sa Global 1, Global 2, ang Anda di Boracay ni Boss John Busligaya. Nagkuyog mi niadtong 24 of this month of March sa Kantuyok. People of Kantuyok, thank you so much sa inyong mga mainitong pagdawat kanamo, barangay officials, faculty and staff headed by Ma'am Salve. And the parents, thank you. Thank you so much. Nindot kayo niya, nagandam sila mga lagutmon, kamote, saging, wa magunis syudad. Wa syudad. Then, thank you, Alan Tabil Sibilia, Dundon Galarion, Francisco Fraguldi, uban ni Tay Idinitetan sa Global 1, Global 2, to haligi from Anda also. Paul Dibanyanakay, wishing you the best, happy trip going to Denmark. They informed us yesterday. Filina Abusio, the walking store of Malina Garcia. Victorina Salarda of Tabuan. Animos of Mambol, thank you. Manuel Tiribantilan, Bilgings Ampo, Kipring Fornaykura Iko, and all Ampo families. Di lang ni sila nagtabang nato financial, kundi nagampo pagid para sa itong ministeryo. Casiano Rizal Darot with Carissa Kegan Patris, pamilya ka po ni inahan. Nay Maria, uban ni Tay Boy, Nay Duding, Raniedo, Madam Elaine, how are you? Julie Galindez sa RHU Garcia, Judith Dumi, Kasukot Galinato atong Higala, pinanggang pamilya also sa Sawang Gindulman. Tay Manuel Nay Firas of Tugas, Nay Pi, pagpalain ka for your kindness. Mantis sa Bamboo Shop, Santo Nigio ang Gindulman, igagawa ni mo Agaw Chupi. Tony Madira, the pride of Agna, a very successful father, very generous. Then, Sinendrin Turalba of Luok, Hagna, pagpalain. Philip Lungay of Canulao. Again, thank you, Aguilar family, Binkinsana Migraso, Manuel Ilinakang, tabang ni financial niya, tabang sa rin sa atong mga outreach and feeding sa Bunga Ilaya, in care of Bibi lang gihapon, bisan dako, Bibi Leksionis, tungigala dia at the heart of our public market. Nursing Galbo, dealer ni sa Signal. Then, Nitzer Marketing Selfology Kaspadala, negosyante kayo. Dias kinita pa dong Suras Park. Salingan ni mo, Hilda, sa Herbalife, o Ilji Awario. Biloy Sidra, Saning Ulaer, Polinar Galindez, Espiritu Limit, Celia Galindez, Anim Subkayam, Lady Esther Ampong, Edith Galindez, Victor Galindez, Leo Chabilio, Edgar Capuno, Smundo Julia Dalin, Duning Galintis, Celerina Abosio, Crescencia Salarda, Grupong Adilimit. Nasa grupo si Pasca Bunok o Bunga Ilaya, Silingang Idita.
tanang mga volunteers, thank you so much. Pagpalain kayo. And I am expressing my gratitude also to PG Agribit Supply, Rosino Sisaulan, Dr. Pedro Russell, Leo Sobilio, Bibi Ligalgo, and the rest of our givers. Salamat kayo. And also, Ilimon Raniwa, hapit na ilang pista sa Canupao. And do not forget, Carlos sa Chicken Barbecue, Unlimited Rice with Sugbo Food Frozen Products, Dol Kabilyong Spare Parts, tanang construction materials available ni Bilyong, Gastong Studio. With Agda Body Finish Gym, tanang herbal, apil haplas, pahumot, sabon. Ako ilang isang pula na sa second floor. Then sa Trium, na ang tutorial ni Juliet Taguplo o what services, contact him for more details sa ilang negosyo with his wife niya, negosyante nig bugas. Pautangan niya ko Then, thank you also to Timmy Karaan, pamilya ni Moni Dutibit, Igsos yung asawa. Thank you so much for preparing everything tungod nitong project sa atong gibuhat presently. Thank you so much. Timmy Karaan sa Hagna Local Government Unit sa Engineering Department. Thank you. Sa tanan nga mga nagtabang nato para mapagaan atong project, atong negosyo, atong ministeryo, usbon ako. Thank you. Altam, this is the following. We have Pure Tablia. Parisin ninyo sa akong libro. Magsikwati mo. Then, while reading this book, to make your soul incredible, magnificent. Then, we have also Cookies ni Crisons. Ang labing kopulo pangdan. Makadato ning ilang cookies kay Goldman. Then, Pan Carolina, Arcicula Products, nas Altam na. Then, some of our products sa Altam Highland View from Alicia, itong display dia sa Altam Business Center. And also, we have groceries, inyong mga kinanglan matagadlaw na ata. Itlog maalat ni Jersam, beauty ni Edita. Nya gusto mong mo display sa unsa inyong negosyo, i-display lang. Dawato na muna. Usbonako, we have religious items to binahan, rosariwan, then basic needs ninyo sa inyong pagpangluto na anas Altam. And soon, atong i-upgrade ang atong Altam Business Center para makaserve pa ninyo og mas maayo. Tungod kay nakita nato nga bisan ang laing mga baryo adto man mamalit sa Altam. Kay dagantang mga customers nga wa ta kaila. Thank you for believing our products, our services. And Altam has also lechon manok, then limpo in courtesy of Ortiz Meat Section Public Market, fried chicken niti bangamong timpla ana niya atong manok ay laging bago, luto laging bago in courtesy of Cinderella Fresh Chicken, back up to usahay Jinjin Fresh Chicken. Thank you. Og kita lamang ang mulutog ulos baboy. Yesterday dahil nagpaluto nato og baboy, ulo lang niya limpo. Ngutana ba gustong workers pwede ba tibuok baboy itong lutoon? Di daw kadawag ang atong equipment. Adto lang mong adonis sa pangdan. Mao na dapat inyong imuon. And hopefully we can serve more items in the long run. Kay kinigong akong utok sigig dagan. Ang akong utok sigig andar sa bisan unsang mga butang sa ministeryo, sa atong negosyo. Tungod kay nagtuo ko lahi namo nga mga negosyante. Negosyo sa kong inahan, painit, tabliya, akong lula, tanang pwede baligya, og nahalin pa akong mamagi, apig baligya. Muadto ko sila Cagayan, mamaligyag banig, mamaligyag kape, mamaligyag, basta kunsa. Malit og kupras, malit og lubi, sa kunsa na lang, no? Mao nang nituo ko, ug midawat ko, nga nako'y dugo sa pagkanegosyante.
Unang everyone din ay mga changes sa atong gibuhat. Unang hopefully mo adapt mo ana. Then ang atong litson manok, you're falling in love at first bite. Kung di mo ma-in love sa among gibaligya, okay ra gyapos tag iya. Why problema na. Then akong anak si Tam, may reklamo last night in sa day. Nganong moingon man ka og di mo in love sa manok, ma-in love sa tag iya. You know what? I laugh tungod kay akong anak himantayon sa nga tanan. Then our business is your partner in all occasions. Na mo'y pista, bunyag, lubong, tukos, isa pa. Kasi klaseng occasion anniversaries, pwede mo makig-partner nato. Nya pagdaghan inyong paliton nga litson or fried or limpo, tagaan pagin mo nako og discount. Ing na lang ko ninyo. Discount nan mo nako. Ingana ta mo kapinangga. Basta dagan yung paliton. Unya, mangabli me before 8 o'clock in the morning. Kami kinasayuhan. Og kinadugayan sad manira. Alas 10 kapin matagabi. Kay lahi mag-duty sa adlaw, lahi sag-duty sa gabi. Amo nang gituyo para makaserve ninyo, nya dako ta ginansya. Kana lang. Ingana ka simple. Thank you also. Nag-monitor nato, like from Zigray Golds, older branches si Renagna are monitoring our broadcast. Police ng Pananteng also, Montiri, mga painitan, restaurant, second floor, thank you. Labinas Bamundi, thank you for tuning in. Including our Altam business ka nag-monitor. Ang Altam Litsunan, tapad ni Silakay Vulcanizing Shop. Kauban ako dia everyday ang mga Silyakay brothers. Matod pala kada adlaw birthday sa Silyakay. Nindot kayo ng lugar kada adlaw birthday. Mo nang di sila kabsan og customers. Tungod kay kada adlaw kun sila ga birthday. Kada adlaw sadya, kada adlaw happy. Ingana ng taga Silyakay. Mo nang if you want to locate our Altam Litsunan, tapad da sa Silyakay, dool sa body spare parts or teritoryo ni Ate Marilyn Galamiton. Dool sa tong traffic light. So much for that. Yeah, taga-Kantuyok again, thank you so much. And this coming Good Thursday, Holy Thursday, mon palingkod niya kami sa grupo sa GD Foundation, Holy Wednesday, adto mi sa Sampung Mayana. Maghimo mig Via Crucis dito sa private nga teritoryo ni Boss John Daniel. Adto mi dito, mamalandong sa Mayana. And all of you subscribers sa San Miguel Cable Network, kamo usab nga mga nag-purchase sa negosyo ni boss o ning ubos nga lagad, kamo nga nag-donate sa ministeryo ni Edsel Clusas, take note, kuha na gamay nga percentage idugang sa atong outreach and feeding. Mao nang damor mong mo patronize, damor mong mo bayad, damor mong mo donate, mas nindot kay daghan tag mahimo. Laktod ba kay istorya, di ta makalihok kung wa tay kwarta. Manang hopefully nasabtan ninyo niya ako, happy ko nga mo inform ninyo most of the people who are with us in our ministry, happy sila nga nahibalo nga kining ubos niyong alagad nagwali niya negosyante na. Kaya mo ni ang akong pattern gustong imuon. Magwali niya, magnegosyo para balanse ang kinabuhi. Uban ako, si Engineer Kit Cadurna, tanang nagmonitor, nagampo, prayer warriors, tanang nagtabang, tanang mga nag-back up, tanan nga mga naglihok, tanan nga nagsakripisyo
volunteers nagpagaan ining maong ministeryo ug sa akong gibuhat outside. May the blessings of the Almighty Father be upon you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa usa ka amahan nga ang iyang anak himalat yun. Kaya ba mo gisa padung ning amahan? Niadtos Kana. What was Kana at the time? Sa John chapter 2, the first miracle happened didto sa Kana when Jesus turned the water into wine. Kabalo mo as human as we are, pag may balo galita nga usa ka milagruso ang usa ka lugar, it's our nature. Nga moadto ta. That's the reason nga nung nauso ning pilgrimage. Moadto tag shrines, sa mga miraculous sites. And you know what? Dili baya lugi kung tan-awo nato ang uban spend thousands and even millions of money just to go in somewhere na nagtuo sila ng mga balaan og sagrado like Holy Land, like Vatican, mugastog nilibo para makaadtos usa ka sagradong mga dapit. And some of us are doing it also. Kami with my family naghimo mig yearly nga pilgrimage. Matag tuig naagi mi bisitaon nga usa ka sagradong dapit. Nindot na. Tungod kay maunay gibuhat nining tao sa tong ebanghelyo. Niadto sa Kana, pamasin. Nga dito iyang ikaibalag ang solusyon sa iyang problema. Ang iyang anak himalat yun. And you know what? I agree with this truth about the nature of God, that God never feels ang Ginoo dili mo pakyas. Ngano? Tungod kay kining mga amahan, nga dunay burden sa iyang kasing-kasing, who went to Kana, kabalo mo, he was not frustrated. Why? God, Jesus Christ, appeared at Kana. Jesus said, madto kog Kana. Why? Sirach 42:18-19, God knows everything, ahead and even in the past. Everything. Kabaw ang Diyos. Maunang, it was not an accident nga kining maong amahan nga dunay burden sa kasing-kasing because of his fear about his child nga himalat yun, dying at that moment. It was not an accident na nagtagbo sila ni Kristo. Ang akong point, kung mangita kag solusyon, and then you think that God is your last recourse, although it is not good that God is your last recourse, but if ever that case, that situation will happen in your individual life, kabalo mo, dili ka pakyasos Ginoo. Dili ka biyaas Ginoo. God will not forsake you. Kay kining Ginoo dili man murag babae nga pangulitawhan magpakyut-kyut, magpa presyo ba? Nya lisod-lisoron niyang laki ba? Dili man ingana ang Dios. Pag maguna-una ka nga siya mo imong last recourse, kasumbungan, solusyon, kadangpan sa panahon nga daon ka na, dili kanya pakyason. And the proof of what I am speaking today is our gospel. Si Kristo miadtos Kana. Ngano tungod kay nakita niya nga dunay nanginanglan sa iya. Kaya ang Ginoo dili na maglikay-likay, ang Ginoo dili na muikyas, ang Ginoo dili na himo og rason in order dili kaniya tagaan sa unsay imong gikinanglan, labi na kung tan-aw niya nga maayo ang usa ka butang para kadimo, dili na niya hikaw sa imong pagkatao. You know what? If you will go to a certain miracle site like this person, you can receive a blessing. And what I am very sure, this is what we call indulgence, pabor, panalangin, pasaylo, grasya from our Almighty God in every shrine, in every cathedral nga imong sudlan, in every pilgrimage sites nga gideklarar sa obispo
automatic nakadawat kag indulgence, imong mga salang binagmay mapapas. Tungod din ng indulhensya declared by the authority of our church. Matthew 16, the key, the authority, the power, nga si kinsang mutamak ng sagradong dapit, cathedral, pilgrimage sites, San Pedro Calungsod, Beres Barangay, listen to me. I need to tell you. If you will come nining mga dapita, makadawat kag indulgence tungod kay automatic gibutangan na og indulhensya, meaning award rewards mga taong nagsakripisyo in coming to these holy sites, in coming to these sacred places. Munang kamo ayaw ninyo i-desecrate ang usa ka balaan nga dapit. Makita nato mga batanon kasagaran asa kang mga ginikanan, kita nato pag moabot ni mga sagradong mga dapit, imbis magrosaryo, lahi mang ilang rosaryong gibuhat. Imbis magampo, lahi mang ilang pagampo, nagdate man. Manako, personally, please don't get me wrong, I got hurt once makakita kong inganing mga senaryo sa mga sagradong mga dapit. Then I told myself, I need to forgive these people because they do not know what they are doing. Ako mong ingnon, parang kang istorya, pag mag-date gali mo mga sagradong dapit, nagpaila na, ngawa mo'y kwarta. Ngano, mag-date na lang, mantinira na lang, diyang dapita. Even it is a secret place. Nagpaila na sa inyong personalidad, kay kuna pa mo'y kwarta, di mo mag-date diha, manglaag mo asa. To small o asang dapit, nga nagtumo, beach resorts, or in somewhere. Pero ang uban, mantiniran rin mga sagradong mga dapit. We am talking about this because this is in line to our gospel about Cana, a pilgrimage site because miracle took place. The first miracle was ever recorded, happened diha sa Cana. And the father of this dying son, the father of this dying child, went to Cana. Why? Because he thought that somewhere in Cana or along the road of his travel, of his journey, kabalo mo, masugatan niya si Kristo nga magipangita siyang kasing-kasing. People, there are many avenues where we can meet our God. Siyempre, sa simbahan, mga religious gathering, sa altar nato, sa eskriptura, nining mong ministeryo. Because our gospel is all about the meeting, the encounter between the Father and Jesus Christ. O ingani ang nindot, once there is a union, there is an encounter between God and human being, kabamugon si metabo, ang milagro, katingalahan, panalangin, mao'y mahitabo. Kabalo mo, the efforts of this Father, ang iyang labors, ang iyang pagsakripisyo, were rewarded by Jesus Christ. Wa masayang ang iyang paglakaw. Manang kamong nagpilgrimage, may gasto mo, wa ay sayang. I agree with you. And I appreciate for what you have done. Tungod kay tinuod na. As human as we are, mangita tag mga dapit nga nagtuotang sagradog balaan, namasin nga didto madawat nato ang panalangin. Ug di gina ihikaw sa Ginoo ang maong panalangin. Sama ni ining tao sa atong ebanghelyo nga wa gihikaw ni Kristo ang iyang gipangayo nga mao ang pagkabuhi ug ang kinabuhi sa iyang anak, because our God is God of life. Our God is God of restoration. Our God is God of redemption. Our God is God of all living things. Therefore, kung himatyo na imong negosyo, God can resurrect it, can give it another life in order you will prosper in your journey, in your business. Kung ay membro sa pamilyang himatyon, God can restore their good health. God can extend their lifespan on this planet Earth. Because God is God of life, like in our gospel.
Mingon tong amahan, Jesus, ato akong anak, Matthew to, maluoy ka para maabtan nimong buhi pa. Ingon si Kristo, lakaw na. Naayon na imong anak, nabuhi na. Ingani ang Diyos nga kung giwali, ang Diyos nga mubuhi sa mga patay. Usay, ang hatred mo'y nagpalabis tong kasing-kasing, God can resurrect your love. Instead, hatred sa imong kasing-kasing. Pagkadagang aspitos tong kinabuhi nga patay, patay nga pagpati, patay nga nahuna, patay nga negosyo, patay nga panguma, patay nga pangisda, patay nga panginabuhi, kanabang very, what they called, slow ang dagan ba sa imong panginabuhi. Kung panday ka, way muhair, kung mangisda ka, way kuwa, ang uma ka, way abot, nanegosyo ka, very slow ang income, niya deep inside sa mong kasing-kasing, murag wa nakakasuway og nagmahal tungod kay ang puot, ang kasuko, ang kalagot, ang kasilag mo naghari sa imong galamhan. So yung pamilya, dry kaayo, way kalinaw, way kalipay, kabalo mo. We experience a lot. We experience many things in our individual life. You know what? Kining mga dead spots, dead aspects, mga patay nga aspitos ng kinabuhi, sa pagbanaw nining kalibutan na. Ang mga opportunities, privileges, tanaw nato, muragwa diha, dead, patay. Kasuway mo na, kasuway ko na. Negosyong patay before. Pangumang patay, bankrupt ko farming before. Takahanak ko, no? Anak na ko namatay, ministering namatay, sus, Ginoo, hisgod tag namatay, daghan kayo. Imbis gugma ang nas kong kasing-kasing, niya so kasuway sad ko, kasilag na naghari, pagdumot. Dagan kayong mga aspects nato nga patay na. Pero if you believe me, God can restore it. God can give life to that dead aspect sa itong kinabuhi. Kaya ang Diyos, Diyos sa kinabuhi. Muna ko naging mong negosyo, Matthew, i-offer as Ginoo, Lord, buhi akong negosyo. And that's what I'm always praying, Lord, please protect our business. Please protect our farming. Please protect this ministry. Please protect all our endeavors and labors. Kasoy ba mo, ana, nga nag-ampo nga proteksyonan ang tanan ninyong gibuhat? That's part of my daily prayer. Protection. Why? You will accept it or not, Satan attacks you constantly, regularly, every day. Ang yawa gaatake sa atua, Ephesians 6 verse 12. Sige atake. Mo nang you need to pray for more protection. Tungod kay kining yawa walang tinguha to kill you, to kill your business, to kill everything in your life, to kill all opportunities, all the privileges, all the blessings from God. That's the work of Satan. Because Satan is the author of death, the author of what we call darkness, while God is the author of life. Mao nang everyday pagampos Ginoo, that protection na niya ang tanan nga nasa imong mga kamot. Iyan ang buhion, iyan ang i-prosper, iyan ang palambuon, iyan ang padakon, not for your own sake, but for the sake of others. Ingani ang dapat nimo nga iyampo ngadto sa labang makagagahom. Mao nang do not be frustrated, do not be dismayed, do not be disappointed for whatever nga nakita nimong mga slow, mga murag patay, crisis nimo, mga pagsulay nimo, because even in a twinkling of an eye, God can change it. Pwede usbos Ginoo kung gusto niya. What God wants from us is our faith, our belief that someday somehow ang atong patay nga kinabuhi mahimong buhi sa tinuoray, mahimong lively, energetic, enthusiastic, mao ni natures Ginoo nga akong giwali. Ang imong kaguol alisdan niya kalipay, ang imong kabalaka alisdan niya og pagmaya. Ang tanan nimo mga doubts alisdan niya kalinaw. Ang imong negosyong down pabakuro niya na. Mao ni Dios kung giwali. Ang tanan nimong mga giagian nga di maayo, iyan ang usbon nga magbalipayon ka na sa imong panaw nining kanibuhi.
erase that in your minds. Natin naguna-una mo like what I thought before, that the happiness of God is our disaster, our pains, our sorrow, our crisis, our different damages, brokenness. That's what I thought before. Din ko, Lord, thank you. Kabaw kong lipay kang sakit ko, lipay kang nagantos ko, nalipay kang gisakitan ko, nalipay kang nagkamulisod ko. That's what I thought before, and it was a premature theology. It was a wrong belief. It was a wrong view. Immaturity of my growth. You know what? I thought like that. Nakalipay sa Ginoong magantos ko. And hopefully, that kind of mentality is what they call diminishing sa inyong kasing-kasing una-una because it is a lie. Dili tinuod nga ang Diyos malipay kung nagantos ka. Dili malipay ang Ginoo nga makitang himatyon ka, imong membros pamilya, imong negosyo, panginabuhi, everything. Tungod kay dili na siya. Dili sa ingana. God is God of life. God is God of restoration. Ang Diyos sa kinabuhi. Munang gusto siya nga mo-prosper ka, mo-senso ka, imong negosyo, mulambo, gusto siya nga nindot ang imong kinabuhi, gusto siyang happy ka kada adlaw, gusto siya nga askil ka everyday, mao ginauna na as Ginoo. Tungod kay sa una, guna-una ako nga ang Dios malain ako pag happy ko. Ang Dios masuko pag moasenso ka. What kind of belief is that? That's a very what they call wrong belief. That's a lie. That's what they call fallacy, false belief. In our gospel is the concrete evidence of what I am talking. Si Kristo perting lipaya nga kining maong tao miduol sa iyaha tungod kay nakita ni Kristo nga wa na gilaing kapaingnan pa. Siya na. Ingana ang kalipay sa Ginoo. Kung makita niya nga siya ug wa nay lain nga imong dangpan nining kinabuhiya. Probably, I presume nga kining amahan spend a lot of money for the restoration sa anak. Kung nasakit man na whatever nga nahitabo, spend a lot of money, hospitals, doctors, anyone, but wala mo work out ang tanan niyang efforts. Pero sa diyang miduol sa ni Kristo, wa siya mapakyas. Meaning, kining Ginoo malipay kung muduol kaniya, tan-aw nimo nga wa nay mahimo ang bisan unsa sa imo mga kamot, kwarta, higala, doctors, aw asa ka padulong, wa nay mahimo malipay ang Ginoo magtan-aw sa imo kumudangup ka sa iyang mga kamot. I-entrastanan sa iyang mga kamot. Ang amahan, kabalo mo, nagsakripisyo for the sake sa iyang anak. Ug mao ni ang amahan nga dako kayo gugma sa iyang anak. Unlike sa daghang mga ginikanan, nga ang anak mismo mo question kung tinuod ba silang nagmahal sa ilang mga anak. Nay mga anak nga nag-question kung mahal ba sila sa ilang ginikanan. I question also before about my relationship toward my human father. I told my mother before, what's wrong with my father? Na nakita na ako, di patas ba? Would you respect me? Naura ba sila na ako? Pero it was really happening to me. Pero along the road, this is the secret for more blessings, prosperity, favors from God. Isip anak, wag yun ko maghambin og pagdumot sa akong amahan. I forgive him, I forgive my parents, kay tanaw sad nako kun dato ang akong ginikanan because I question also, anong pobre sila? That's the reason why I suffered a lot before. I question that. Pero along the road to my journey, nakahimo kog conclusion nga kung dato pang akong ginikanan, tingali di ko magwali ron. Abusado ko or asa ko gipadpad. Tungod sa among kakabus o kawadon, tungod kaya akong ginikanan, we're not able to send me to school, motighimo na ako, nag-challenge sa akong kinabuhi to work hard, to double my efforts. And you know what? At the end, gilit ko na ko ang unsay akong mga frustrations toward my parents. Kamong mga anak, nga wa mo giprosper sa labang makagagahom, ingnon tamo. Tingali,
nagdumot mo sa inyong ginikanan. Release everything in your hearts. Release your questions to your parents. Release your frustrations toward your parents, your disappointments toward your parents. It cannot help you. It will damage your life along the road of your journey. Mao ni nakita nako why God is so generous to us in many forms, in many ways. Tungod kay ang blockage ba, sa una nagdumot man ko sa kong amahan, klarong istorya, pag grow up nako, nauna ko may pulos ning akong amahan, nauna rito nako ba, kasuway ko ana, daghan ko gyagiyas kinabuhi. And this is a public confession. When I'm talking about this, tungod kina-appreciate nako ning amahan nga nagibuhat ang tanan. I'm not saying that my father is bad, but my father is not perfect as other fathers also nga na mga imperfections. Ang akong amahan ay kabuutan, pero nakita nako sa una because I was very young, immatured, ang iyang mga di maayo mo ni lakras kong utok. Otong doon ako yung mga hatred, frustrations, disappointments toward him. Pero along the road, akong gilit go. Manang kamo mga anak, ngawa mo gibless sa inyong pagpanaw, nagkrisis mo, nagkalisod-lisod mo, tingali nagdumot mo sa inyong maginikanan. Wa good mo idaganan pag magdumot mo nila. This is mandatory sa Ephesians 6. It says, if not mistaken, ang sugo nga nag-ingon, tahura imong ginikanan, patas as Ginoo ang lugway sa imong kinabuhi. Because our parents mao ang stewards nato. Gipiniyalan sa Ginoo. Gihatagas Ginoo og dako nga obligasyon. Mo nang akong advice mga anak, please forgive your parents. Nya parents, please be reminded, tanawa ning amahan, gibuhat ang tanan para sa iyang anak. Mao ni tinuod nga amahan, mao ni tinuod nga ginikanan. Saludo ko sa mga ginikanan nga bahalag maligos utang basta ang anak mapaeskwela. Anyway, og di jud kaya ayo pugsa. Find somebody nga makatabang ninyo. Find anyone nga makatambayayong ninyo. Kay kung inyong pugson, bisag di na kaya, isakripisyo nyong pagkaon, uban pa, pride na, garbo na. Aron ingnon gyud bisag di na kaya, bisag muna na. Kaya ako nagtuos prinsipyo nga kung mudangup kag uban, maig panabang, usa na kapagpakita nga humble ka, kaya nangapkap kag tabang sa uban. That's what I taught you before. You know what, my dear people, ako dako kaayog respeto sa mga ginikanan. Nga bahalag sila mo'y mag-antos ang importanteng ilang mga anak bulahan. Kining amahan sa Ebanghelyo, naglakaw, nagtravel, miadto sa kana, kay namasin siya nga didto yang makaplagan ang makapabuhi sang anak ngay malatyon og ang Ginoo migran sa iyang pagpaningkamot, migran sa iyang gusto, migran sa iyang gihangyo, migran sa iyang yangungo, sa iyang kikinahanglan from Jesus Christ. Ingani ang Diyos nga kung giwali, mag-bless siya sa mga tao nga puno sa gugma sa iyang kasing-kasing, not for himself, not for herself, but for others. Kaya nga nga akong pagtuo, ang matag-anak na tao, nining kalibutan na with a purpose, for a greater reason, for a greater purpose. One of the reasons of Jesus Christ why He gave life, He resurrected His dead son or dead child, tungod kay naapay plano ang Diyos alang ni ining maong anak. Kabalo mo, pag makita gali sa Ginoo, ngang usa ka ginikanan himuon ang tanan, para ang iyang anak makabaton og bahayag nga kapalaran in the long run, because God has a purpose in every child. God will bless the parents. Muna kamong ginikanan nga way grasya, prangkang istorya, naglisod, nagkrisis, tingali. Isip kamo mga steward sa inyong mga anak, wa ninyo himua ang tanan.
That's the reason why God is hesitant to give you more favors and blessings. Ngano? The purpose of allowing your child to be born on this planet Earth, because I don't believe on accident, God has a purpose to your children, wa makita sa Ginoo. Mayang Ginoo, adik ko mo supply. Kay wa na ko makita nga kining mga anak nila na araban ni purpose magkatuman. In other words, ang Ginoo di ay mo bless, mo panalangin sa ginikanan nga naningkamot para sa mga anak tungod kay ang rasos Ginoo iyang i-bless ang ginikanan aron ang iyang purpose kanong gigama ning mga bataa, ang mga anak nato na manay purpose nagkatuman. Mo nang ingani ang akong point. Mga anak, pag magdumot mo, wa gimigrasya. In reverse, kamong ginikanan nga wa maning kamot para sa iyong mga anak, di sad mo kadawat og grasya. Please don't get me wrong. Ako prangka mo kung magawali, inyugo kong konsumintor. Ngano? Kinsa Dios ganan mo hatag og grasya ninyo? Nga nakita mas Ginoo nga you never care your children and your children have purposes in life. And God wants that purposes may be fulfilled in the long run. Mao nang kini ang akong gituan. The more I love my daughter Tam, the more blessings will come. The more I guide my child, the more blessings will come. The more I sacrifice, more blessings will come. Why? Simple logic of God. Sa bubuan ako ni si Edsel og daghang pabor panalangin with Alma kay si Tia na arba ko'y planong dako nya nagkatuman na. See, simple nga idea. Ingana lang kasimple ang akong point ninyo. Gusto mo ng inyong kinabuhi mahimong puno sa pabor, surprises, panalangin, pakit ang Ginoo nga maayo kang pagkapiniran. In the Lord, I am a good steward. Look at, I am sacrificing for the sake of my children. Thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus your real provider, the source of miracles, nga inyong gikinahanglan. Ako magampo, kapaboran mo, panalanginan mo, sa panahon nga inyong pangitaon ng Ginoo. Nya, ako magampo, makanalize mo, na kanang inyong gibuhat nga pagbisita mga sagradong dapit na adinay panalangin, indulgence. Keep doing it. It can help your souls. It can help your spiritual life. Nya, ako magampo, other people of the living God, nga kamong maginikanan sa mas tao sa Ebanghelyo, himon ang tanan, aron ang anak, makabaton og kinabuhi, makabatog maayong kapalaran. I would like to remind, and this is a sort of admonition to all children, forgive your parents. Why ikatabang ang pagdumot? Ikaw ang luoy. Nya, parents, this is my advice to all of you. Gusto mong paboras Ginoo, panundog aning amahan, gihimong tanan para siyang anak. Steward kas Ginoo, himo ang tan para kanila. In that way, bubuan ka daghang grasya. Kay ang grasya ibubos Ginoo para ang imong mga anak ngayang pinangga mabulahan also. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, favor, surprises to come down to each one of us in Jesus' mighty name with the Holy Spirit uban sa pag-ampos ng itnong inahan, Mama Maria. Sansaman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. The word has been fired. Do it. God loves you.